Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. God created the universe or the earth out of Po ay tumutukoy sa isang banal na gaw. Ikinukulit o pagpuputol-putol ng tinapay. ang pag-ibig, nakikita yan sa gawa, no? Isang magandang gabi po ang pinapahatid ng Back to the Scriptures Ministry. Kami po inyong samahan sa loob ng isa't kalahating oras dito lamang po sa himpilan ng DWBL 1242 kHz AM band. At ngayong gabi po ay kasama natin siyempre si Brother Ronald. Magandang gabi, Brother. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tumabati po ang inyong lingkod, Brother Ronald Ovido, sa ngalan po ng Back to the Scriptures Ministry. Magkasama po kami ngayon ni Sister Sheila para po maglingkod sa inyo sa loob ng isa't kalahating oras para po pag-aralan po ng magandang topic natin ngayon ang tungkol po sa Holy Spirit. Yan. Sister Sheila, gusto kong samantalahin ang pagkakataon at batiin natin yung church na pinanggalingan namin kahapon ni Brother Jojo Matapaha. Ito po ay nanggaling po kami kahapon at bumisita sa iglesia natin dyan sa North Caloocan Central Church sa Camarin. No? At ito po ay binabati natin ang ating mga kapatid dyan at salamat po sa may init na pagtanggap sa ating pong paglilingkod dyan. Mula umaga, sa Sabbath School lesson hanggang sa hapon, meron tayong question and answer. At particularly, siyempre, binabati natin ang Balani family. At ganoon na rin yung ating elder na nag-invite sa atin dyan, si Melandro Hunyo. Kayo po ay binabati namin at salamat po sa inyong suporta na patuloy po para sa ating Back to the Scriptures Ministry, lalo na yung inyong pong panalangin. Ano po? At salamat sapagkat marami tayong nakilala doon si Sister Sheila ng mga viewers natin. Matatagal na, lalo na yung Balani family, taga Maligaya Church sila. No? At ganoon din po, inabati natin yung ating pong mga sponsors. No? Kung wala kayo, ay wala rin po ang ating Back to the Scriptures Ministry. Kagaya po, kanina lang si Sister Sheila, meron po sa atin nagpadala. Kaya lang anonymous po siya. 2 beses na po siya naghulog sa atin pong bank account. At yung unang padala niya ay sa SM Mega Mall. Ay, sa Mega Mall. Sa ano? SM Mega Mall nga. Yes. Sa Pasig. At yung isa ay sa, kanina naman ay sa Shangri-La siya naghulog. Maraming salamat at very timely po ang inyo pong tulong na ipinapadala. Ganon din po yung ating kapatid sa California, USA. At lalo na doon sa Australia, si Bilormina Halamanan, ang kanyang pangalan sa Facebook. At ganoon din po ang ating pong regular na sponsor sa Qatar. Sa Qatar, ano ba ito? Oma? Ano? Doha. Ay, lako, parang hindi ako nanggaling sa Middle East, ano? At lalo na, yung mga kapatid natin sa Riyadh, Saudi Arabia. Ano, yung pamilya Umpok at nagbigay tayo ng solicitation letter yan sa mga kapatid natin sa Riyadh, Saudi Arabia na sila daw po ay tutulong sa atin at na-approve na sa kanilang board, ano? At inaasahan na lang po natin yung update nagmumula sa kanila. At baka dahil dito ay makabili na tayo ng sasakyan, no? Hindi na tayo mahirapang mag-commute. Amen. At dumalaw sa mga church, ano? Dahil marami tayong bitbit. Kaya dalangin namin ang inyong pong kabutihan, kalusugan, at lalo na sa inyong pamilya at pananampalataya, lalong-lalo na si Sister Sheila. Yes, Brother Ronald. Bago tayo mag-start, no, and actually, sobrang ganda ng topic natin ngayon. Yes. The personality of the Holy Spirit. Yes, and bago tayo magsimula, maaari ka ba naming hilingan sa ating panalangin? Sige po, tayo po yung manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa karapatan na binigay sa amin para maglingkod sa programang Back to the Scriptures. Panginoon, hiling namin ang pakikisama ng inyong banal na Espiritu. Nawa lahat ng aming sabihin, Panginoon, yung mga mahalagang bagay para lalo kayo makilala ng mga tao at makasumpong ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat po sa patuloy na paggamit sa Back to the Scriptures Ministry. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, Sister Sheila, maganda tong ating topic, gaya ng iyong nasabi. The personality of the Holy Spirit. At ang nagkilos po sa atin para ito ay piliin natin na maging topic ngayon at siguro magiging series din natin ay yung mga concern na akin pong naririnig sa mga kapatid natin sa iglesia. Lalo na kakahapon, merong kapatid sa atin na lumapit dyan sa Thailand. Yung palang mga Adventist na anti-Trinitarian, umabot na pala din sa Thailand.
Grabe. Oo, at sila ngayon ay pinupuntahan dyan. At concerned nga din ako dahil talagang sinasamantala ng mga taong ito ang tinatawag nating hindi masyadong informed nating mga kapatid, lalo na pagdating sa doktrina ng Trinity, no? Lalo na yung sa Holy Spirit. Okay? Kaya po, sabayanan po ninyo itong ating series. Tatalakayin po natin the personality of the Holy Spirit ayon po mismo sa katotohanan na sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Bakit po natin kailangan pag-usapan ito? Alam niyo mga kapatid, mahalaga po na ito ay ating maunawaan kasi po kung wala ho tayong tamang pag-unawa at hindi natin alam kung anong doktrina ng Biblia tungkol sa nature and work of the Holy Spirit, ay makakaapekto po ito sa ating pananampalataya. Makakaapekto ito sa ating attitude patungkol po sa banal na Espiritu. Kasi po, marami hong nagsasabi na ang banal na Espiritu, yung Holy Spirit, ay isa lamang power o isa lamang influence o yung sinasabi po na active force ng Panginoong Diyos. Lalo na yung mga grupo na nagmula mismo sa ating pananampalataya, Seventh-day Adventist, sinasabi nila na ito daw Holy Spirit ay hindi raw third person. Hindi raw siya individual person or being or God. Kundi itong Holy Spirit ay isa lamang Espiritu ni Kristo at ito rin daw yung Espiritu ng Diyos Ama. No? Hindi daw siya third person, third being kasi pag sinabi daw natin may third person pa na separate, distinct from the Father and the Son, ay para na raw sinasabi natin na mayroon pang isang Diyos. No? Another third being. Na kaya sabi nila, para maiwasan daw natin na palabasin na mayroon pang Diyos, another God, aside from Christ and God the Father, ay dapat daw paniwalaan natin yung paniniwala ng mga sinaunang mga Seventh-day Adventist pioneer na ang Holy Spirit daw ay isa lamang influensya o kapangyarihan na nag-emanate, no? Na kumbaga parang lumalabas lang sa katawan ng Ama at ng kanyang anak na si Kristo, no? At wala daw siyang sariling personality, individuality. So, umpisa natin ito, Sister Sheila, isa-isahin natin ang mga talata ng Biblia na nagpapatunay ng Holy Spirit ay hindi kagaya ng mga sinasabi ng mga mga namamali na mga kasamahan din natin dati na mga Adventist, no? Isa-isahin natin to. Bagaman aminado tayo na ang banal na Espiritu ay talagang ang subject, nature ng Holy Spirit, hindi siya ganon kasimple o hindi siya ganon kadali na talakayin. Kasi unang-una sa lahat, parang napaka-misteryoso nitong Holy Spirit. At bukod diyan, ang banal na ang banal na kasulatan o ang Biblia ay hindi masyado nagbigay ng detalye tungkol sa nature nitong Holy Spirit. Kaya subaybayan niyo po ito diyan sa ating YouTube live streaming tayo ngayon. Sa Facebook, Sister Sheila, live streaming tayo. Alright. Kung may question din kayo, welcome kayo mag-question diyan sa Facebook. Susubaybayan po ni Sister Sheila para po sa ganung paraan ay makakasama namin kayo at makapag-participate. Unang-una sa lahat, mga kapatid, ano bang pinakamatibay na talata sa Biblia para po patunayan natin na ang Holy Spirit ay isang divine being at persona kagaya po ng Diyos at ng anak na si Jesus? Ang unang talata po nating gagamitin ay itong nasa Mateo 28:19. Ano? Sister Sheila, pakibasa nga natin. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Napaka-simple nitong talatang to, Sister Sheila. Kahit yung mga basahin, memorize na natin to. Correct. Pero alam po natin na ito ay isa sa matibay na patutuo natin na merong Diyos na isang Diyos na isa na tatlong persona. Sapagkat dito, sinasabi mga kaibigan na sa formula ng baptism, no, na ibinigay na ating Panginoong sa Kristo, dito natin makikita ang kahalagahan po ng pagkilala sa tatlong persona. By the way, hindi sinasabi po sa talatang ito na dalawa lang ang persona, no? Yung Ama at yung Anak.
at ibabaliwala na po natin ang Holy Spirit, magkakasala po tayo niyan sa Panginoon. In fact, ito'y ginawang formula sa baptism ng Panginoon. No? Na kung mapapansin natin ay ang maingat na ginamit ng Panginoong Jesucristo, yung salitang bautismohan sa pangalan. Hindi sinabing bautismohan sa mga pangalan, kundi bautismohan sa pangalan ng ano? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi rin sinabi si Sister Sheila sa talata na bautismohan ang mga alagad sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa pangalan ng Espiritu Santo, na para bang lumalabas na walang pagkakaisa ang pangalan nitong tatlong persona. But the fact na ang ginamit ko sa talatang ito ay singular name, hindi names. At itong singular name na ito ay kapwa tumutukoy dito sa tatlo na Ama, Anak, Espiritu Santo, ay nagpapatunay lamang na mayroong isang Diyos na tatlong persona na nagkakaisa. Tama. Okay? Anong ine-emphasize ng talata? Ine-emphasize po ng talatang ito na ang Ama, Anak, Espiritu Santo, hindi po sila magkakalaban na Diyos. Hindi po sila magkakakompetensya na Diyos. Bakos dito sa talatang ito, ipinapahayag ng Panginoong Jesucristo na ang tatlong personang ito hindi dapat bilangin na tatlong hiwa-hiwalay, kundi sila po ay iisa. At sa mga susunod natin pong mga objections at programa tungkol sa banal na Espiritu, ay susunod natin sasagutin yung mga objections kasi ni Sister Sheila. Yung iba sinasabi nila, ang talatang ito, Matthew 28:19, wala doon sa original text ng Greek. No? Yan po ay, sabi nga natin, isa sa mga myth o katang isip ng mga taong wala masyadong alam sa history at textual criticism ng Bible. Pero kung titignan natin, marami pong pruweba mula sa mga ancient manuscripts at sa mga translations ng ating salita ng Diyos mula sa ibang lingwahe na ito po talaga ay nasa original at nasa tekstong Matthew 28:19. Later on, elaborate natin yan. So, maganda ay medyo laliman pa natin ng pag-aaral dito sa Matthew 28:19 to prove that the Holy Spirit is not just an influence or power, kundi siya ay isang individual person. Kasi yun ang topic natin kung ang Holy Spirit ba ay person. Person in a sense na hindi dahil siya ay may laman at buto. Person in a sense na meron siyang individuality, meron siyang will, meron siyang intellect and emotion, kagaya ng Diyos at ng kagaya ni Jesus Christ. For example, Sister Sheila, siguro sa later on, pag ating inedit itong video na ito, ilalagay natin sa screen yung mga binabasa nating talata para lalong maintindihan nila. Mapapansin natin po mga kaibigan na the fact na pinagsama sa listahan ng pangalan na kung saan babautismohan ang mga alagad, pinagsama sa listahan na ito yung Ama, Anak, Espiritu Santo, ibig lamang sabihin sa common sense na itong tatlong ito ay makakauri. Di ba? Na itong tatlong ito ay dahil pinagsama-sama sila at the fact na ginamitan sila ng term na name o singular name or authority, ibig sabihin kung ano yung kapangyarihan ng Ama, kung ano yung kapangyarihan ng Anak, ganun din may kapangyarihan yung Holy Spirit. Correct. Kasi dati, paniwala ko rin Sister Sheila, ang Holy Spirit ay isa lamang pwersa. Kumbaga parang hangin lang, walang buhay, walang personality. So para sa akin, blasphemy, na naisip ko rin later on as I studied the Bible, the Holy Word of God, I came to realize later on na parang blasphemy na sabihin mo, ang Holy Spirit ay isa lamang power, influence, or para lang siyang hangin. To the point na ipapantay mo siya sa level ng Father, Son, and Holy Spirit. Father and Son. Di ba? In the name. O pag sinabi kasi name, authority yan In the name or character, in the name of the Father, Son, and wind. Pagka sinabi mong Ama, binabautismo kita sa kapangyarihan o pangalan ng Ama, Anak, at ng hangin, parang blasphemy sa akin yun Biruin mo, ipapantay mo yung level ng Father, Son, and authority sa isang hangin lang. Or power lang. At at the same time, ay parang pinopromote mo yung hangin na kapantay ng Ama at kapantay ng Anak. That is blasphemy. Kaya nga, usually, kung atin po mapapansin sa ating pag-aaral ng Biblia, Sister Sheila, laging may time, may pagkakataon na mababasa tayo sa talata na pinagsama-sama. Halimbawa, nung si Jesus ay nagpe-pray nung gabi, bago po siya ay ipagkanulo at ipako sa krus. Nung tinawag niya si Pedro, si Santiago, si Juan, si Peter, James, and John. Kasi, bakit Peter, James, and John lang ang tinawag niya? Kasi ito yung pinaka-close sa puso ni Jesus. Si Peter, James, and John, at kanya pong nirequest na ipanalangin siya nitong tatlo.
So pag sinabi mong Peter, James, and John, understood na itong grupo na ito na binanggit ni Jesus ay mga tao. At they have something in common. Yes. They are all apostles at malapit kay Kristo. At kung baga, nung time naman na si Jesus ay ipanganak ni Maria, niregaluhan siya nung, sabi nga, 3 hari, pero hindi naman walang mabasa 3 hari sa Bible. Hindi, yung 3 doon, yung regalo. Gold, myrrh, and frankincense. So, pinagsama-sama yung gold, myrrh, and frankincense, magkakauri sila. No? Hindi mo pwedeng sabihin na Peter, James, and gold. Peter, James, and frankincense. Parang nonsense. Hindi sila magkakauri. So, doon po lamang sa patutuo ng Matthew 28:19 na bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, ibig sabihin yung Holy Spirit ay kauri ng Ama at ng Anak. Persona rin siya. At meron siyang individuality. Ngayon, dito tayo sa pangalawang punto. Yung mga nakausap natin, Sister Sina, tandaan mo, nandun tayo nun sa Sapang Palay, di ba? Meron tayo naka-dialogue at naka-debate na anti-Trinitarian na Adventist. Sabi nila, ang Holy Spirit now ay hindi raw siya separate or another God or another person aside from the Father and the Son. Kaya, sabi niya, nung sinabi raw ni Ellen White na yung Holy Spirit now distinct but not separate. Yan daw ay bahagi din daw ng Ama at ng Anak. Pero alam po ninyo, mga kapatid, diniin ko rin si Sister Sheila at iulitin ko dito yung tinatawag natin sa Greek grammar. Kasi po, napakahalaga rin mag-aral tayo ng original language. No? Baka man mahirap. Ako, tamad ako mag-aral ng grammar eh. Kaya nga nung ako'y nag-aaral, bagsak ako dyan sa grammar. Pero nakita ko ang kalahagahan na pala si Sister Sheila na pag-aralan natin yung original language, like Hebrew or Greek. Kumbaga sa television, Sister Sheila, pagka nanonood ka ng TV, ano mas gusto mo? Yung television ay black and white? O yung television ay colored? Siyempre yung colored. Di ba? Wala naman nanonood ng black and white ngayon. No? So, pagka nag-aral ka raw, nagbasa ka ng Bible, at wala kang background sa original language like Greek or Hebrew, para ka daw nanonood ng TV na black and white. Pero pagka ikaw na po ay may background sa original language, mayroon kang idea sa Greek and Hebrew to study further the Word of God, para ka raw nanonood ng TV na colored. Ano ba pinagkaiba ng colored at black and white na TV? Di ba? Siyempre, pagka black and white, kitang-kita, pagka colored, kitang-kita mo yung detalye ng pinapanood mo. Alam mo kung anong color ng hinahawakan nila ng kanilang damit. Maganda sa at mas parang totoo siya. Totoo siya. So, in the same way, pag-aralan po natin sa Greek, ditong Matthew 28:19. Okay? Para ma-prove natin na talagang ang original Greek text ng Matthew 28:19, ito pa lang, kung marunong po sila mag-consider nito, ay dito pa lang tapos ng laban eh. Correct. Halimbawa, kasi po pag binasa natin ng Matthew 28:19, Sister Sheila, sa original na Greek, ay mababasa natin na itong Father, Son, and Holy Spirit ay talagang magkakahiwalay at magka-distinct na personality, particularly ang Holy Spirit. Kasi mayroon tayong tinatawag na Greek rules, Sister Sheila, yung tinatawag nating the Granville-Sharp rules. Okay? Ano ba yung Granville-Sharp rule? Lagi natin naririnig yan. Narinig natin yan nung itong recent debate ni James White at ni Jose Ventilacion. Natawa nga ako si Ventilacion nagmukhang bata rito na walang kamuang-muang. Itong Granville-Sharp rules, ang rules kasi niya, Sister Sheila, pagka dito sa tatlong noun na ito, yung unang noun, meron siyang preceded by the definite article. Yung ang o the Father, tapos Son and Holy Spirit. Pagka meron siya nun, at yung tatlong noun na ito ay meron siyang tinatawag na conjunction, yung kai o and the Father and the Holy Spirit. And the Father, the Son, and the Holy Spirit ay, sabi ganon, ay itong tatlong ito ay magkakahiwalay. Oo, halimbawa, if we consider this in the original Greek, yung Father, Son, and Holy Spirit, o yung Father, Son, and Holy Ghost, ay nasa genitive case. Ang maganda nito, bawat isa sa kanila, merong definite article. Itong rules na ito ni Granville-Sharp, nasa number 6, no? Pagka ang tatlong noun, merong kapwa, bawat isa genitive case na ito, meron silang definite article. Bawat isa sa kanila, merong tinatawag na
definite article na da, at sila ay mayroong conjunction na kay, o sa English ay and. Like the Father and the Son and the Holy Spirit, ay ibig sabihin nun, magkakahiwalay sila na persona. Oo. Ito yung number 6, no, rule. So, pagka tinignan pala natin to sa Greek, ang nakalagay talaga literally, pag translate natin sa English, and the Father and the Son and the Holy Spirit, magkakaiba yan. Okay? Magkakaiba. Pero sabi nga sa general rules, pagka halimbawa yung definite article nandun lang sa Father, tapos sa Son walang definite article, at yung Holy Spirit walang definite article, obviously isa lang yung Father, Son, and Holy Spirit. Siya rin yun. But the fact na mayroong kapwa sila, bawat isa nasa noun na ito ay may definite article, nagpapatunay lamang according to the Greek rules ng Granville-Sharp, number 6, no? Number 6 rules, ay magkakaiba. They are distinct and separate person. Kung paanong ang Ama ay distinct and separate with the Son, at yung Son ay distinct and separate with the Father, obviously, ganun ding paraan, yung Holy Spirit na pangatlo ay distinct and separate individual than the Father and the Son. Yan po ang sinasabi ng rules ng grammar, Sister Sheila, na tinatawag nating Granville-Sharp. Kaya, yan pa lang kung tutusin, kung naunawaan lang sana nitong mga anti-Trinitarians na ito. Kaso, sana po, kung may nakikinig ngayon ng mga anti-Trinitarians, itong challenge ng back to the scripture sa inyo. Kung talagang katotohanan niyang ipinakakalat niyong turo sa Seventh-day Adventist Church, bakit? Gusto kong malaman, sagot. Kasi, marami na akong mga publications nila na binabasa. Wala akong mabasa na nire-repeat kong bagay nito eh. So kung talagang kayo ay sincere, kung talagang kayo ay naniniwala na nasa inyong katotohanan, sagutin po ninyo ito. I-break nyo itong tinatawag natin Granville-Sharp rule sa Greek. At patunayan nyo na ang Holy Spirit ay hindi distinct and separate individual with the Father and the Son. Correct. Ang nakikita kong problem dyan, Brother Ronald, is based na lang dun sa previous debate mo, ang ginagawa nila argument dyan is that, porkit ba hindi ako magaling sa grammar, hindi ko na yung Bible, sabi niya. So, ibig sabihin, para lang pala ang Biblia sa mga taong marunong sa grammar. Which I think is kung sincere ka talaga na nag-aaral ng salita ng Panginoon, ay i-consider mo itong mga bagay nito. Kaya nga tayo nagkakaroon ng tingin ko, dumami rin yung mga reliyon, dumami yung mga beliefs, ay dahil sa mga ganito na may nabasa lang ng konti, and nagmarunong na, and nag-conclude na kagad. Binis na lang siya dun sa konting pangunawa niya, which is hindi naman tayo nagmamata or what, or kasi ang pinapoint lang natin dito, kung nais po talaga nating malaman kung ano ba yung nais iparating ng ating Panginoon, ay dapat aralan, ay tanggapin natin yung mga grammars, yung mga rules na ito. Yes, kaya nga meron tayong grammar rules para matuto tayong sumunod kung ano sinasabi talaga ng text. Hindi mismo yung text ang susunod sa'yo. Correct. Kaya yung katwiran na narinig natin sa mga anti-Trinitarians na, ay, hindi naman kailangan mag-aaral na yan, maintindihan mo naman yung Bible, kagaya nung sinabi nung ating kausap nung nakaraan, nung sabi niya, hindi naman daw siya mangmang sa kasulatan. At alam po ninyo, ano na lang po yun, Sister Sheila, palusot na lang po yun. Palusot na lang po yun. Kasi po, kung talagang mahal mo ang salita ng Diyos, you have to consider first the text. Correct. Kasi alam naman natin, hindi lahat ng translation ay perfect. Oo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagka kayo nag-aaral ng Greek grammar, parang kang nanood ng TV na colored. Makikita mo talaga ang detalye. Siguro, sinasabi na lang niya yun kasi nga, pagka nakita niya yung katotohanan na mali pala siya, parang ang hirap niyang tanggapin. Lalo na pag may pride ka. Tapos nakita mo face to face, in your face, ng text, hindi pala ganon. Correct. Tapos ginamit niya pa nga, Brother Ronald, yung text na, di ba, ang kasulatan ay para sa lahat ng tao. So, ibig sabihin, pag binasa ko, yung si God mismo, yung magbibigay sa akin ng kaalaman, ng tamang interpretation, which I think masyadong siyang... Subjective yun. Yes, yes. That's subjective. So, parang lalabas yan, ikaw na magiging criterion para kung ano yung tama at mali. Delikado yun. Pwede pwede niya gamitin yung text na yun, pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi rin naman sinabi ng text na yun na
wag mo nang i-consider yung mga grammar rules na to. Wag Yes. mo nang i-consider yung mga ano bang ibig sabihin nung nagsulat nito. Diba? Yes, kasi sabi ni Jesus, ay kayo papatnubayan ko sa buong katotohanan. Alam po ninyo, yung mga Greek grammars na yan, kahit nasa anumang lengguwahe, pag-aralan mo yung grammar, makakatulong yan para mag-arrive tayo sa truth. Correct. Di po ba? And that's the reason why meron po tayong mga Bible scholars, na mga experts sa original languages na nakakatulong, kaya nga gumagamit pa sila ng mga Bible dictionary, mga lexicon. Ba't kayo gumagamit nun? Kaya tayo nagpa-publish, bumibili tayo nag-i-invest tayo ng pera para bumili ng mga Bible lexicons, interlinear, ito. Kasi gusto natin maunawaan yung salita ng Diyos. No, kaya pagka ganun po ang attitude ng mga nagtuturo sa inyo, mga leaders nyo, lalo na yung mga grupo ng mga anti-Trinitarian na Adventist, pagka ganun ang attitude, magduda na kayo. Correct. Ibig sabihin nun, hindi sila ready to face the truth. Hindi sila ready na magpakumbaba in case makita ang kanilang pagkakamali. Di ba? Sana lang they have to admit na, sorry, o sige, pag-aaralan ko to. Hindi ganun eh. So ito din natin si Sister Sheila. So, napatunayan na natin sa unang punto, Matthew 28:19, na ang Holy Spirit ay persona, kagaya ng Ama, kagaya ng Anak, because they are separate and distinct as indicated by the properly understanding the Greek grammar, lalo na yung natawag natin na Granville-Sharp rule number 6, no? Pag tinignan pala natin sa Greek ito, yung word na Father, Son, and Holy Spirit, wala kasi dun sa translation eh. Father, Son, Holy Spirit lang eh. Pero sa original pala, meron silang sa Greek ay the Father and the Son and the Holy Spirit. The fact na bawat isa merong definite article na nagpapahiwatig na sila'y magkakahiwalay. At merong individuality at personality. Yeah? Yan ang challenge natin sa mga Adventist na nagmamalaking sila na daw ang tama. Lalo na yung pastor na dati kasama natin, ngayon ay wala na. Hanggang ngayon, narinig ko nagpapatuloy pa rin siya na maghasik ng lagim sa ating mga kapatid. Hindi naman siya kumaharap sa atin. Okay, number 2, na ang Holy Spirit ay isang persona, kagaya ng Ama at ng Anak, ay sa pamamagitan, Sister Sheila, ng paggamit na personal pronoun na He. He. Sa Tagalog kasi, hindi mo ma-distinguish yung he at she. Parehong siya. No, pero sa English, ma-distinguish natin yan. Okay, isa sa mga argumento na magagamit natin to prove from the whole Bible na mali yung mga nagtuturo na ang banal na espiritu ay isa lamang puwersa at isa lamang kapangyarihan, walang isip, walang personality, ay yung patunay na tinawag siyang he. Kasi kung siya ay hangin lang, puwersa, walang personality, dapat wala tayong mababasa na binanggit sa Bible na ginamitan siya ng personal pronoun na he. Correct. Kundi dapat puro it. Papaliwanag natin yan kasi may mga talata sa Biblia ginagamit ng it. Yan po kasing word na spirit. No? Pagka titignan niyo po ang word na spirit sa Greek, ito po ay yung salitang pneuma. No, sa Greek, ang Greek word ay pneuma. Yan po ang Greek word ng salitang espiritu o spirit. Ang problema kasi sa English language, hindi lahat ng words ay meron pong gender, no? Hindi kagaya po sa Hebrew at sa Greek, no? Biblical Hebrew and biblical Greek, lahat ng words ay may gender. Kaya madali nating madidetect o madidetermine kung ano yung gender ng subject natin pong pinag-uusapan. So, dahil yan, ay hindi po nakakapagtaka kung minsan meron tayong mababasang talata sa Biblia na ang Holy Spirit ay tinatawag na it. No? Pero hindi porke ginamitan siya ng it na neuter ay ang Holy Spirit, therefore magkukonclude na tayo na ang Holy Spirit ay hindi persona. Kasi po, kung gamitan man po ng pronoun na it, na neuter, ang Holy Spirit sa ilang mga talata ng Biblia, sapagkat ito kasi nag-agree doon sa tinatawag nating gender ng salitang pneuma o spirit. By default kasi yung word na spirit o pneuma sa Greek ay talagang neuter gender siya. Kaya mababasa natin kung minsan yan. Pero kung susundin natin yung argumento nitong mga nagsasabi na ang Holy Spirit ay hindi persona dahil ang ginamit na gender ay it, no?
kaya daw hindi siya persona. Paano nyo naman ipapaliwanag, mga kaibigan, na sa wikang Hebreo, yung salita naman na spirit na ruach, no? Sa Hebrew kasi, ang spirit naman ay ruach, na kung titignan natin mismo sa mga authority like Gesenius, no? Ay ang gender niya ay feminine. Feminine, laging feminine sa Hebrew. So, kung susundin po natin yung mga argumento nitong mga anti-Trinitarians, na ang espiritu daw ay hindi persona dahil ang gender na ginamit ay it. Sa Hebrew pala, feminine siya. So, ibig niyong sabihin, tama yung mga Koreano, mga Koreans na nagtuturo sa atin na meron daw Mother God. Kasi yung spirit ay feminine, babae. Of course, hindi po ninyo tatanggapin yan. Kaya yan ang magiging problema po natin. Kaya, ibig masabihin, porque ginamitan ng itong Holy Spirit sa New Testament, dahil sa word na pneuma, na ang gender ay feminine, hindi na siya persona. Hindi ho ganon. Hindi ho ganon ang sinasabi sa atin. Magpe-present po ako sa inyo mga ilang talata sa Biblia na magpapatunay na sa kabila na kung minsan dahil sa gender agreement ay yung spirit ginagamitan ng it ay hindi na siya persona. Sapagkat sa isang banda, marami namang mga patotoo mula din sa Biblia na ang Holy Spirit ay ginagamitan ng he na hindi naman necessary na dapat siya gamitan ng personal pronoun na masculine na he. Magbibigay tayo ng example dito. Halimbawa, ito pong John 14:16 and 17. Ito po ang sinasabi, mga kaibigan. Babasahin ko po sa inyo ang John 14:16 and 17. Sabi ni Jesus, "And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be with you." Kung mapapansin po natin, mga kaibigan, na binabanggit ng Panginoon dito yung tinatawag nating Holy Spirit, at tinawag siyang another Comforter. O sa Greek, yung Comforter ay Parakletos. Yung salita pong Parakletos, ang gender niya sa Greek ay masculine. Nung sabi ni Jesus na ibibigyan ko kayo ng ibang mga aliw upang tumahan sa inyo magpakailanman, even the Spirit of truth. Yung word na spirit sa Greek ay pneuma, neuter naman po ang gender niya. Whom the world cannot receive, so yung whom sa Greek ay ho, neuter gender din po, in agreement with the nearest antecedent na spirit, which is pneuma, neuter. Kaya neuter din ang ginamit. The world cannot receive because it seeth Him not. Dito kayo magtataka. At ito ang hindi masasagot ng mga anti-Trinitarians na against sa pagiging person ng Holy Spirit. Ano po yon? Itong binasa natin sa huling bahagi ng John 14:17. Sabi ni Jesus, sapagkat hindi niya siya nakikita, because it seeth Him not. Ang tanong, bakit dito ang ginamit ni John ay Him? Ba't ang ginamit niya ay masculine pronoun na Him? Hindi sinabing, because it seeth it not. Kundi ang ginamit, because it seeth Him not. Samantalang kung titignan natin po, yung salita na sa Greek ay auto, ay nasa neuter gender. Neither knoweth Him, but you know Him. Sa Greek, auto. Auto. Neuter siya. Pero ang ginamit ni John ay Him. Ayun din ang pagkakatranslate sa lahat ng mga translation. For He dwelleth with you and shall be with you. Okay? So, mga kaibigan, dito sa binasa nating talata,
parang lumalabas na si Apostol Juan, na apostol ng Panginoon, hindi marunong sa Greek at mali yung kanyang grammar. Bakit? Kasi ginamitan niya ng salitang him yung neuter. Di ba dapat ang gagamitin niya ay neuter gender na it, equivalent sa English. Pero ba't dito sa John 14, 16, 17, ang ginamit ay him, yung salitang auto, him, neuter, 2 beses pa nag-appear sa talata na ito ng Biblia. So, diyan pa lang ay makikita natin na si Juan ay pinapakita niya sa atin na ang Holy Spirit ay isang persona. At meron siyang gender pa nga, him pa ang ginamit, at he. Isa pang talata, ito ay para sa kapakinabangan ng mga anti-Trinitarian. Para sa inyo to, pag-aralan nyo, basahin nyo. John 14:26. Ano sinasabi, Sister Sheila? Basahin mo muna ng buo, kompleto, dire-diretso. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. But the Comforter, okay? Which the Holy Ghost, sa Greek niyan, Sister Sheila, ay pneuma, neuter gender yan. Whom the Holy Ghost, neuter gender, whom, neuter na naman, the Father will send in my name. He shall teach you all things. Kung mapapansin po ninyo, bakit ang ginamit naman ni Juan ay he? Samantalang yung nearest description ng Holy Spirit ay neuter. Pero bakit si Juan ginamit niya unnecessarily yung salitang sa Greek nga ay ekeinos, masculine. He shall teach you all things. Pwedeng kung si Juan the Apostle, ang paniwala niya, Sister Sheila, kagaya ng paniwala ng mga false teachers, ng mga Adventist anti-Trinitarian, ang Holy Spirit ay isa lamang puwersa, hindi persona. Dapat hindi niya nilagyan ng salitang ekeinos na masculine o gender. Dapat, it shall teach you all things. Pagka ganon, agree. Pero, gaya nga na sinabi ko, parang lumalabag sa gender si Juan. No? Kasi ang ginamitan niya ng masculine na he, na kung tutusin, mas tama dapat ang gamitan niyang gender ay neuter. To agree with the nearest antecedent na pneuma, na Holy Spirit, na neuter. But ginamitan niya ng he. At ang totoo niyan, yung salita kasi dun sa Greek na ekeinos, Sister Sheila, ito ay emphatic pronoun. Pag sinabing emphatic pronoun, kumbaga sa ibang salita, that one shall teach you. Kumbaga parang idinidin niya kung sino yun. So, ang katumbas nito sa English ay he, a masculine pronoun, na kung titignan natin, ay isa na namang patotoo. Ako'y naniniwala na si Juan ay guided by the Holy Spirit when he wrote these passages na binasa natin. Grammatically, in human perspective, parang mali siya. But, sinadya ng Holy Spirit na gamitin yung personal pronoun, masculine na he, para ipakita sa atin ng maliwanag na walang daya, na malinis, na ang Holy Spirit ay isa rin persona. Correct. Otherwise, hindi i-allow mismo ng Holy Spirit na si Juan ay idugtong niya yung he sa grammar at yung syntax niya ay hindi kaayon doon sa flow ng direksyon ng sinasabi ng talata. So, dito natin makikita na yung Holy Spirit based sa text ng Biblia at hindi mismo sa kanino mang opinyon, anumang relihiyon mo, anumang samahan ka, sinasabi sa atin direkta mismo ng talata na ang Holy Spirit ay isang persona, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya kung may magturo sa inyo na hindi sang-ayon dito sa text na ito, obviously mali na po yan, mga kaibigan. No? Now, isa pa, meron ba tayong babasahin talata? Dito rin sa John. At mapapansin na naman din natin dito yung paggamit ng ni Apostol Juan ng salitang he na hindi ayon sa grammar, sa human point of view. John 16:13, Sister Sheila. And when he come, he will reprove the world of sin and of 16:13.
16:13. Mhm. Howbeit when he, the Spirit of truth, Ayan. is come, he will guide you in all truth. Mhm. For he shall not speak of himself, Mhm. but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Ayan. John 16:13, ha? King James Version na to kasi ang ginagamit nila, Sister Sheila, ay King James Version. Sabi dito, howbeit when he, the Spirit of truth is come, bakit na naman ginamit dito yung he? Based sa Greek ay he din ito eh. So kung tutusin, kung tama po yung doktrina na ipinangangalat nitong mga false teachers na nagpapakilalang Adventist na anti-Trinitarians, dapat, kung tama kayo, ang mababasa natin sa talata, howbeit when it, dapat gano'n, Sister Sheila, the Spirit of truth, hindi. When he, alam nung ginamit na naman dito, yung salita pong ikainos, na emphatic pronoun, na idinidiin dito yung kanyang pagiging persona. When he, masculine kasi ito eh, when he, the Spirit of truth, na kung tutusin, yung spirit dito na sinundan niya, after bigkasin yung he, spirit neuter. No? Dapat, magka-agree sila. But in this text, grammatically speaking, sa human point of view, parang mali. But in the point of view of God, just to show us that the Holy Spirit is a distinct person with individuality, with will, with mind, no? With emotion, kagaya po ng Father and the Son. Talagang inspired by the Holy Spirit, ginamitan ito ng He. No? Then, ang sabi pa nito, He will guide you into all the truth. He shall not speak of Himself, but whatever He hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Ilang beses po ginamit dito yung He, Sister Sheila. Isa pa, ito yung tinatanong ko dun sa mga anti-Trinitarians na hindi naniniwala sa personality ng Holy Spirit. Kung ang Holy Spirit ay isa lamang puwersa, isa langang hangin, ba't ang sabi ni Jesus dito, ang Espiritu ng katotohanan ay papatnubayan kayo sa lahat ng katotohanan, sapagkat siya hindi magsasalita sa kanyang sarili. Nagsasalita pala. Magsasalita siya, hindi sa sarili niya, pero nagsasalita. Ano pa? Whatever he shall hear, he shall speak. Kung ano lamang daw yung kanyang naririnig, kanyang sasabihin. Sapagkat man nakakarinig, Sister Sheila, may tenga. Ang hangin ba may tenga? Masasabi mo bang ang hangin nagsasalita, ang hangin nakakarinig? Wala pong matinong tao magsasabi niyan, lalo pa kung ikaw ay mangangaral ng salita ng Diyos, na para ibaba mo ang nature ng Holy Spirit na lumalabas mas mataas ka pa ngayon. Ang liwanag mismo, salita ng Panginoong sa Kristo. Kung meron kang Bible na red letter edition, naka-red to, na ng Holy Spirit, He will guide you into all the truth. He shall not speak of Himself. So may bibig siya. At whatever He shall hear, nakakarinig po siya, mga kaibigan. Yan ba ang hangin? Ganyan ba ang definition yun, ang hangin? Ganyan ba ang definition natin ng force, o yung tinatawag natin act of force? I don't think na hindi niyo ma-explain to. Even dun sa New World Translation ng mga Jehovah's Witnesses. Kasi ang Jehovah's Witnesses, they do not believe that the Holy Spirit is a person and an individual. Para sa kanila, ang Holy Spirit ay isa lamang active force. Pero pagka binasa mo sa New World Translation, ang John 16:13, hindi nila pilitan ng it yung mga words na it, hindi. He pa rin ang nakalagay. So hanggang ngayon wala akong makita explanation sa kanila tungkol dito. No? Yan ang problema sa mga kulto. Pagka hindi nila ma-explain away kasi maliwanag sa text, ay they remain silent. Kaya kagaya ng mga anti-Trinitarian, ng mga Adventist na nakikinig ngayon sa ating programa, at mapapanood nyo ito sa inyong Facebook at sa mga future sa YouTube, ay tingin ko, you will remain speechless kung kayo ay magpapatuloy magpakataas. Pero kung magpapakumbaba kayo, ito sanang mga katotohanan ito na ating sinasabi, ang magpakino sa inyo, magpakumbaba at talikuran nyo na yung mga maling aral. Di ba, Sister Sheila? Tama. Okay, isa pa.
siguro hindi tayo titigil dito kasi si Juan mismo ang nagpapakilala na ang Holy Spirit ay isang persona. John 16:14. At iyan yung sa baba lang ng John 16:13. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. Kung ang Holy Spirit ay isa lamang power, dapat it shall glorify me. No, sabi ni Jesus, He shall glorify me. Ginamit na naman dito yung emphatic pronoun na ekeinos. Ekeinos, masculine pronoun, no? Para ipakilala at patunayan sa atin sa maraming beses na paggamit ng salitang to, na masculine at ikapit sa Holy Spirit, ay nagpapatunay na si Apostol Juan mismo, naniniwala siya na ang Holy Spirit ay isang persona. At kung mapapansin niyo rin, Sister Sheila, ito yung tinanong ko rin doon sa mga anti-Trinitarian, He shall glorify me. Ngayon, sabi ni Jesus, if I glorify myself, my glory is nothing. Ngayon, sabi nila, yung Holy Spirit, yun din daw yung Spirit of Christ. Adi parang identical sa kanya. Lalabas nito kung siya yung Holy Spirit, gino-glorify ni Jesus ang sarili niya. So, anong klaseng doktrina yan? Babanggitin ko sana sa'yo, Brother Ronald, kasi bigla akong naalala nung sinabi Sige. nung debate ninyo, paulit-ulit siya na yung Holy Spirit ay si Jesus Christ din mismo. Yes. Pero nung binanggit natin ito sa kanya ay hindi rin naman niya sinagot. Oo. Tingin ko ang sagot niya dito is yung spirit na yon is yung spirit naman ng God the Father ngayon. So, Yun, lumipat siya ron. lumipat naman siya bigla doon. I-discuss din natin yan. Ano? Ang paniwala kasi nila, Sister Sheila, yung Spirit of Christ, yung Espiritu daw isa lang. Kaya yung Espiritu sa ngayon, yun din daw Espiritu ni Cristo at Espiritu ng Diyos. So, malabo po yan. We will proceed to that later on. Kaya, inamin din naman ng kausap natin na sabi niya, hindi ko, sabi niya, next time ko lang sasagutin niya, assignment muna. Assignment muna. Oo, assignment muna. Kaya lang, hindi ko alam kung kailan niya sasagutin yung assignment na yun. Buti pa sa eskwelahan, pag sinabing ng teacher, magbibigay ng assignment, bukas. Meron na. Sa kanya, walang sinabi kung kailan niya sasagutin yung assignment. Pagka ganyan ang mga ngaral niyo, mga kapatid, magduda na kayo. Kasi sayang naman kung ipagkakatiwala niya yung buhay na walang hanggan sa mga taong gano'n na walang katiyakan ang sagot. Samantalang tayo, pinipresent natin dito, so Back to the Scriptures ministry, kung ano talaga ang sinasabi ng text, as much as possible, baka man hindi tayo eksperto sa Hebrew at Greek, at tayo nagbe-base lang din sa mga authoritative works ng mga Bible languages, ito may proof na talagang Bible, let the Bible speak itself. Kaya nga back to the Scriptures kasi kung sa sarili natin, magkakaroon tayo ng sariling kuro-kuro, marami pa tayong maililigaw ng mga tao, imbis na ikaw na lang mapunta sa impyerno, nandamay ka pa. Di ba? Okay. Kaya kung titignan natin mga kaibigan dito sa ating ikalawang punto, si John mismo, the beloved, kaya nga siya tinawag na beloved, very close siya kay Jesus. Kaya ako naniniwala, Sister Sheila, na yung pananaw ni John, no, na-break niya yung grammar ng basic Greek, no, na basic Greek, though hindi naman talaga siya Greek speaking, siya ay isang Hudyo. Pero kahit paano nakakaunawa siya. Pinahintulot ng Holy Spirit na yung kanyang statement, inspired by the Holy Spirit, malagay sa Bible, na yung hindi necessary dapat nalagyan mo ng personal pronoun ng he, nilalagay niya. Na hindi naman tugma talaga sa nearest antecedent or in agreement with the gender nung tinatawag nating pinag-uusapan. So ano ibig sabihin lang po nun? Ibig lamang po sabihin nun, gusto tayong taruan na ang Holy Spirit ay isang persona na ito ang katotohanan at itinuturo ng mga apostol. Dito tayo sa, babasahin ko muna yung isang Bible scholar, si Leon Morris, no? Sa kanyang aklat na The Gospel of John, na ipinpublish noong 1995 sa page 503, Sister Sheila. Ang sabi niya rito, meron siya sinasabi rito na here, John continues to use the masculine form when referring to the Holy Spirit. Again, there is no necessity for John to introduce the word ekeinos, o yung he, na masculine, at this point. Because the pronoun is included with the ending of the verb shall glorify, just as the word he is included in the following verb shall receive. All these facts argue strongly for the personality of the Holy Spirit. The pronoun na he, yung ekeinos,
is not grammatically necessary. Kasi merong rule sa Greek, Sister Sheila, na pagka yung pronoun, siya yung subject ng verb. Hindi mo na kailangan na iulitin kung ano yung gender ng verb na yon, kasi pag ang pronoun siya yung subject ng verb, nagiging part siya ng verb. Kaya kahit hindi mo na i-elaborate yung gender niya. Pero sa case natin binasa, kagaya ng binanggit natin, sa Apostle 1, since the pronoun is part of the verb, hindi na kailangan na lagay mo pa at isabihin ko anong gender. Pero kay Juan, sa kanyang text, sinusulat pa niya yung gender na he. Kaya nga emphatic pronoun para sa mga taong nagmamahal sa katotohanan na talagang they love the Word of God, they are willing to subject from the teachings of the Bible na hindi nila susundin yung sariling kagustuhan. We have to follow the Word of God. Talagang ang direction natin is we will believe that the Holy Spirit is truly a person. Kaya sabi niya rito, it reminds us, sabi ni Leon Morris, it reminds us that the Spirit is a person. The emphatic masculine pronoun brings out the personality of the advocate. Kaya siguro kung tatapatan tayo ng mga anti-Trinitarians na ito, na nagmamarunong sa ating iglesia, feeling nila sila na yung tama, tapatan nyo ng grammar. No? I-rebuke nyo itong grammar ng Greek na ginamit ni Juan to prove that the Holy Spirit is not an individual person. Aantayin ko yan sa Facebook. No? Yung mga kaibigan natin. Ngayon, dito tayo sa pangatlong point. Yung salitang another comforter. Okay? Mababasa natin yan sa John 14, verse 16, Sister Sheila. John 14, Verse 16. Well, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Yan. So, I will give you another comforter. Yung mga anti-Trinitarian, another comforter, si Jesus lang din daw yan. Another of the same kind. Kasi siya din daw, di ba narinig mo yun? Yes, oo. Nanaguluhan nga ako yung nung sinabi na nga another, pero hindi, parang, actually, hindi ko siya naintindihan. Nalito na rin ako Yan ang ano. I think siya din nalito na, nung tinatanong mo na sa kanya, nung binabalik mo na sa kanya yung sinagot niya, naging iba-iba na rin yung statement Yes. Malilito ko talaga kasi ang doctrine na Babylonia ngayon, another comforter, didefine natin ito based sa text ng Bible. Unang-una mga kapatid, ano ba yung sabihin ng comforter? O yung sa Greek ay parakletos. Kung titignan natin sa Abbott Smith, Greek lexicon, sabi ni Abbott Smith sa page 341, Sister Sheila, ano ba yung sabihin ng comforter? The word translated comforter concerning this called to one's aid in a judicial cause. Hence, an advocate, pleader, intercessor, a friend of the accused person called to speak to his character or otherwise enlist sympathy in his favor. Ang ganda ng definition, ano? Napakasarap ng tayo ay nasa pangangalaga ng comforter. O yung parakletos. Sabi nito, ang parakletos pala, siya yung tinatawag para tulungan yung isa when it comes to judicial cause. No? Called to one's aid in a judicial cause. An advocate. Dito galing yung salita nating abogado Advocate. Abogado, pleader, intercessor. At sabi pa nga ng Abbott Smith ay a friend of accused person called to speak to his character or otherwise enlist sympathy in his favor. Isang kaibigan na naakusahan ng kasalanan na siya tatawagin mo para magpatotoo, magpatunay, magsalita tungkol sa karakter mo. Kakampi mo. Kakampi mo. Yan ang papel ng Holy Spirit. Yan ang sinasabi ni Jesus na ipagkakaloob sa atin. Kaya magandang comfort ito sa atin. Kasi minsan nakakalimutan natin ang Holy Spirit ay comforter wala. So, kumbaga may empathy siya, may sympathy at ang kagandahan dito, grabe ngayon ko lang nakita to, Brother Ronald, na ang ganda nung ibang definition niya advocate, pleader, intercessor. Kumbaga, meron kang kaibigan na alam mong makakaunawa sa'yo sa nararamdaman mo. Na kung ito ay hangin lamang or persa lamang. Hindi applicable sa Holy Spirit yan. Hindi mo applicable. Paano mo magiging kaibigan yung hangin? Paano mo magiging comforter ang hangin?
Paano magiging tagapagtanggol ang isang hangin? Maliban na lang kung paniwalaan natin ang sinasabi ng Biblia, ng Holy Spirit ay isang persona. In fact, Sister Sheila, yung salitang comforter, ay as an advocate, ikinapit kay Jesus yan eh. Dito sa 1 John chapter 2 verse 1, pakibasa mo nga. My little children, these things write I unto you, that ye sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Yun. So, si Jesus Christ, sa ating advocate, tuwing daw tayo magkakasala, tayo mahuhulog sa tukso, kasalanan, ay dapat daw tayong lumapit kay Jesus Christ kasi siya yung ating abogado, siya yung comforter, advocate, siya yung ating kaibigan na tutulungan tayo pagka tayo naakusahan sa ating kasalanan at tumingi tayo ng tawad sa Panginoon, siya po ang magtatanggol sa atin sa Ama. Ang ganda, di ba? Yan ang relationship na ino-offer ni Jesus. But when Jesus is speaking about another comforter, siyang nagsasalita kasi, magsusugong ako sa inyo ng ibang mga ali or another comforter. Pag sinabing another comforter, ay ibig sabihin si Jesus comforter, since aakyat na siya sa langit during this time na sinabi niya yan, ay magbibigyan ko sa inyo another comforter. So ibig sabihin, yung kanyang isusugo na Holy Spirit, kagaya din niya na magiging intercessor, magiging advocate, magiging kaibigan na magtatanggol para sa atin, no? Pero alam po ninyo, mali ang conclusion ng mga anti-Trinitarian. Sinasabi nila, another comforter is a proof na si Jesus Christ daw, aakyat siya sa langit, di ba? Nung namatay siya, biniresurrect siya. Pag aakyat na sa langit, yung another comforter, siya din daw yon, another form nga lang. Di ba? Kumbaga in spiritual form na, hindi na Spiritual yung form. Niloloko niya si Jesus. Niloloko ni Jesus yung mga tao. Pwede naman sabihin ni Jesus, babalik ako sa inyo, iba nga lang itsura ko. Di ba? Eh bakit another comforter? Eh, comforter na nga siya. Hindi, I will send ang gagamitin niya. Parang dapat ang I will return. Or yan. Hindi yung ako ay magsusugo. Correct. Tama ka doon, Sister Sheila. Kasi ang sabi niya, no, I will send you, no? I will give you. I will send you, sa ibang translation, another comforter. Sana sinabi nila niya, huwag kayong mag-alala. Babalik ako bilang isang inyong comforter. Hindi nyo man nakikita. Kaya nga ginamitan pa ng another Diba? Ano man lang sabihin ni Jesus, total great teacher siya. Pag great teacher, magaling magsalita yan. Madaling maintindihan sinasabi. Pwede niya sabihin, ako ibabalik sa inyo to comfort you. Ganun sana. Hindi yung, ako ibabalik sa inyo, another comforter. Another, siya rin yun. Doon mo makikita na wala na po sa katinuan yung mga doktrina. Pag lumabas ka sa Biblia, nagiging imbis na mga ali, ibang klase. Okay, baka kung ano pa yung masabi natin sa kanila. Ngayon ganito, Sister Sheila, liwanagin natin mula mismo sa text ng Bible, using Greek text, to explain ano ibig sabihin ni Jesus na ang Holy Spirit ay another comforter. Okay? Meron po kasi salitang dalawang Greek words na ginagamit si Sister Sheila para sa Greek, yung salitang another. Yung salitang another sa Greek, dalawa po yan. Isa yung alios at yung isa ay heteros. Ang alios at heteros, para makita natin ang kanilang pagkakaiba, pinaliwanag yan ng Abbott-Smith lexicon. Okay? Sabi rito sa Abbott-Smith lexicon, yung alios denotes numerical, heteros denotes qualitative difference. Yung alios generically denotes simply distinction of individuals, while heteros involves the secondary idea of different in kind. So, pag tinignan natin sa Greek, Sister Sheila, nung sabihin ni Jesus na ako'y magpapadala sa inyo ng another comforter, ano kaya ang salitang ginamit doon na another, alios or heteros? Ang ginamit po doon ay alios. No? Alios. Hindi heteros. Kasi ang ibig sabihin po ng alios ay pag sinabi kasi natin na alios o yung tinatawag nating Greek na ginamit dito sa text, another of the same kind. Another of the same kind. Kaya nga maganda yung definition dito ni Abbott, no? Yung alios denotes numerical difference. Pag sinabing numerical difference, hindi pwedeng sabihin na si Jesus din yun.
pag sinabi mo na yung comforter ay si Jesus din, hindi na po numerical na magkaiba sila. Identical sila. Pero ito, numerical difference. Ibig sabihin, iba si Jesus, iba yung Holy Spirit. Ayan. Okay? So, at maganda pa rito, sinabi rin sa binasa natin na Abbott Smith lexicon, ang alios denotes simply distinctions of individuals. Kaya nung sabihin ni Jesus, another comforter, distinct individual. Ang tinutukoy niya rito, yung Holy Spirit. Hindi siya rin yun. Mga kapatid at mga kaibigan. Di ba napakahalaga kapag pinag-aralan natin talaga sa Greek? Napansin ko ito, mga anti-Trinitarian, hindi naman marunong sa Greek eh. Hindi talaga. Kasi in my experience, sa tagal ng pakikipag-usap ko, lalo na yung mga argument nila na sa Greek, lagi lang nila ginagamit yung libro ni Ellen White, yung statement ni Ellen White. Wala nga halod text sa Bible eh. Sana mapansin nyo yun, mga kaibigan. Pero pag ikaw ang gagamit ng text ni Ellen White, Ayaw naman nila. Sabi nung kausap ko, hindi ako naniniwala kay Ellen White. Bigla niya tinakwil sa Ellen White. Ay, grabe naman. Anong klase mga... Dito mo makikita, Brother Ronald, yung kahalagan ng kaalaman mo sa Greek. Eh. Hindi naman sa pagmamata sa mga... Kasi ako rin, hindi rin ako marunong sa Greek. Hindi rin naman ako expert sa Greek. Kung nais mo talagang malaman yung ibig sabihin ng binabasa mo, lalo na pag meron kang confusion kung ito ba ay... ang ibig bang sabihin talaga nito ay ganito. Like for example, di ba, yung love, we have different types of love. Yes. So kung titignan mo yon, kung gusto mong nais mong malaman kung ano ba talaga yung ipinapahatid dito na meaning ng love, punta ka sa original term. Which is, I think, hindi naman masama na, ang nakita ko kasi din nung debate nyo rin, which is, yung ibang argument din ng ibang mga anti-Trinitarian is that, parang masyado ka naman nagmamagaling na alam mo yung Greek, pero hindi lang nila matanggap sa sarili nila na hindi talaga sila marunong. Pero challenge ko sa kanila, challenge natin sila. Pag-aralan niyo po itong aming binabanggit ngayon para malan niyo, madagdagan sa alaman niyo. Hindi naman makakasama kung ma-realize yung kayo mali. Ang mahirap nito, yung magiging mali ngayon, yung Bible. Walang masama kung ma-realize yung mali kasi imperfect tayo eh. What's the use of reading the Bible and then tayo rin palang masusunod? Kaya alam niyo mga kaibigan, ang ginamit ni Jesus sa another comforter, it is a different, distinct individual. Ibang individual ito. Kaya another of the same kind. Kasi Diyos din naman yung Holy Spirit eh. Kaya same kind. So in what sense kaya, Sister Sheila, na ang Holy Spirit ay kagaya ni Jesus? Bagaman distinct individual, pero kagaya niya. In what way? Kasi po si Jesus ay ating advocate at intercessor. Ganun din po ang papel ng Holy Spirit. Kaya sinabi niya, ang Holy Spirit isisend ko sa inyo another comforter aside from me as a comforter. Merong comforter ng Holy Spirit, comforter din. Kung ako'y nag-intercede, mag-intercede din siya sa atin. Meron ba tayong mababasa sa Bible na ang Holy Spirit ay katulad din ni Jesus na nag-intercede sa atin? Sige nga, Sister Sheila, pakibasa mo yung Romans 8:26. In the same way, the Spirit also helps our weakness. For we do not know how to pray as we should. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Ayun. So, the Spirit Himself intercedes for us. Ganda. Sa same way with Jesus, He intercedes also for us. Ayan. So, kaya yung comforter, tinawag pala ni Jesus na comforter yung Holy Spirit, another comforter yung Holy Spirit, kasi another of the same kind as Jesus po siya, na nag-i-intercede sa atin. No? So, ibig sabihin, sa bagay na yon ay maliwanag na ipinakikita sa atin. Yun ang similarities nila at ni Jesus. In fact, Sister Sheila, yung pagiging tinatawag nating intercessor ng Holy Spirit na kagaya ni Jesus, hindi naman identical na ibig sabihin siya na rin si Jesus. Meron kasi silang sinasabi. So, therefore, kung ang Holy Spirit ay intercessor, ganun din ang anak ay intercessor. And therefore, iisa nga lang sila. Pero alam niyo mga kapatid, mali po yung ganong conclusion. Kasi yung pagiging intercessor ng Holy Spirit, gaya ng binasa sa talata ni Sister Sheila, sa prayers lang natin. Samantalang si Jesus, yung pagiging intercessor niya, sabi dun sa 1 Timothy 2:5, na meron lamang tayong isang tagapamagitan. Hindi ko makontra yun doon, kasi pinag-uusapan naman sa pagiging tagapamagitan ni Jesus, yung sa ating mga kasalanan. No? Siya ay nag-sacrifice,
naging pagtubos natin sa ating kasalanan, in that sense, siya ay ating intercessor. Pero namamagitan pa rin siya sa Ama. Ano? Hindi siya yung parang kontra sa atin. Kaya sabi ni Ellen White, maging si Ellen White, naniniwala si Ellen White na ang similarities ni Jesus at ng Holy Spirit sa pagiging intercession ay pareho, no? May pagkakahawig yung kanilang pagiging intercessor. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, basahin natin to dito, Sister Sheila, dito sa Manuscript 50 sa noong March 28, 1900, page 5. Ano ba sabi ni si Ellen White diyan? Christ, our mediator, and the Holy Spirit are constantly interceding in man's behalf. But the Spirit pleads not for us as does Christ, who presents His blood, shed from the foundation of the world. The Spirit works upon our hearts, drawing out prayers and penitence, praise and thanksgiving. Oh, yan mismo si Ellen White, ginagamit din kasi ng mga Adventist na Trinitarian to eh. Sabi ni Ellen White mismo, si Christ our mediator and the Holy Spirit are constantly interceding in man's behalf. But the Spirit pleads not for us as does Christ, who presents His blood and shed from the foundation of the world. So, in the same way, tama pala na ang Holy Spirit ay tawaging another comforter because of their intercessory ministry for the sinners unto God. Kaya yung intercession ni Jesus Christ at ang intercession ng Holy Spirit are different but complementary. Yan ang maganda natin makuha at maunawaan dyan. At yan ay agree si Ellen White. Sana po ay maunawaan nyo yung bagay na yun. Kasi napakahalaga. Pag di natin naunawaan to, magkakaroon tayo ng maling konklusyon ng Holy Spirit. Siya na rin si Jesus. Kagaya nung nangyayari sa mga anti-Trinitarians na isa lang daw siya. Kung titignan mo, iba yung intercessory yung ginagawa nila, intercession na ginagawa nila. Tama. So, dito tayo sa huling bahagi, no, na magpapatunay ng Holy Spirit ay person. Dahil ang ating topic, the personality of the Holy Spirit. Yung kanyang activities, yung gawain ng Holy Spirit, ay gawain ng isang persona. In fact, mababasa natin yan dito sa ating Seventh-day Adventist belief, di ba, Sister Sheila? Sa page 60. No? Ang sabi rito, the Holy Spirit has a personality. He strives, He teaches, He convicts, then directs church affairs, and helps and intercedes, inspires, and these activities cannot be performed by a mere power, influence, or attributes of God. Only a person can do them. Napansin nyo? Nasa fundamental belief, at andun nga po yung talata, He is striving. Kaya, dahil dyan, mga kapatid at mga kaibigan, ang Holy Spirit po talaga ay isang persona. Kasi paano siya makikipagpunyagi kung siya ay hangin lang? Paano siya masasabi ni Jesus na nagtuturo kung hangin lang siya o puwersa? Paano siya magkukonvict? Paano siya magdidirect ng church affairs? No? May mga example dito tayo na bibigay ng mga talata sa ating mga kaibigan, Sister Sheila, para makita natin yung sinasabi natin. Ano? Yung sinasabi natin na pipighati siya. Kahit sa Old Testament, mababasa natin yan eh. Halimbawa sa Isaiah 63:10, di ba? Ano sabi ron? But they rebelled and vexed His Holy Spirit. Oh, napagre-rebeldehan pala yung Holy Spirit. Eh kung hangin yan lang, kahit murahin mo, hindi masasaktan yan eh. Tama. Oh, eh yung sa Acts 5:3 naman, ang Holy Spirit napagsisinungalingan. Ano sabi diyan? But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? Oh, to lie to the Holy Ghost. O ba, pwede pala magsinungaling sa Holy Spirit. Yan ay nonsense kung hindi persona ang Holy Spirit. Ano ba? Ang Holy Spirit ay sa Bible, siya po yung nakapagbibigay ng desisyon, lalo na sa doktrina. Ayon sa Gawa 15:28. For it seemed good to the Holy Ghost and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things. Oh, so, it seems good to us and the Holy Spirit. So, yung Holy Spirit nagpapasya rin, may kinalaman sa doktrina. Ang alam mo ba, Sister Sheila, ang Holy Spirit din ay nagbabawal sa isang bagay. Halimbawa, Acts 16:6, anong sabi niyan? Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. Pinagbawalan ng banal na espiritu na mangaral sa Asya. Eh, kung yan ay hangin lang, hindi niya magagawa yun. Tama. At alam mo ba, ang Holy Spirit ay persona sapagkat meron siyang isip.
Ano sinasabi ng Roma 8:27? And he that searches the heart knoweth what is in the mind of the Holy Spirit. In the mind of the Holy Spirit. Kaya pananabasa natin kanina, ang Holy Spirit nakakapagsalita, nakakarinig, kasi may isip siya. Ang hangin ba may isip? Wala. Wala. Okay. Ano pa? Ang Holy Spirit ay nagsusuri. Ano sinasabi ng unang Korinto 2:10? But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep of God. The Spirit Things of God. searches all things. things. Kung Holy Spirit yan, dapat pa siya nagsusuri, di ba? At yung sinusuri niya pa, Brother Ron, dito is the deep things of God. Malalalim na bagay ng Panginoon. Diyos. Okay? O ano pa? Pwede rin siyang may kakayanan siyang pumili. Magbasya, ano pa yan? Nandito yan sa unang Korinto 12:11, Sister Sheila. But all this worketh that one and the self same Spirit, dividing to every man severally as he will. Dividing to every man, ito spiritual gifts, as he will. So may will siya. Ang persona dinidefine sa mga standard dictionaryan na merong will, may kakayanan siyang will, intellect. So the Holy Spirit is a person. Ano pa? Sa ikalawang Korinto 13:40 naman, pwede tayong makipag-communion, fellowship with the Holy Spirit. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Communion of the Holy Ghost. Paano ka makipag-communion sa hangin? Ito'y applicable lamang kung ang Holy Spirit ay persona na may emosyon, may pagmamahal, may damdamin, may isip. Yung dito sa Ephesians 4:30 naman, siya po ay napipigati rin sa New Testament naman to. And grieve not the Holy Spirit of God. Ang Holy Spirit daw ay nagsasalita naman ayon sa unang Timoteo 4:1, Sister Sheila. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. The Spirit speaketh. Nagsasalita. Kasi may mind siya ito naman individuality ng Holy Spirit. Mababasa natin dito sa, halimbawa, sa Agawa 19 at 20, na meron siyang tinatawag na personality as a person. Ano nga yung sabi dyan? While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, Behold, 3 men seek thee. Arise therefore and get thee down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. The Spirit said, nagsalita, for I sent them. Para masabi mong I ka, kailangan may individuality ka. May personality ka. And since the Holy Spirit speaketh something like, for I sent them, ay magpapatunay sa atin, ayon sa Biblia, na ang banal na Espiritu ay isang persona. Ano pa? Meron tayong babasahin naman dito sa ang Holy Spirit ay ginamit naman niya ako sa Acts 13:7, 13:2, Sister Sheila. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, Separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called thee. Mga kaibigan, separate to me, sabi ng Holy Spirit. Barnabas, for I had called them. Hindi ba persona yan? Hindi ba yan yung sinasabi at ginagawa ng persona? Ngayon, pagiging Diyos niya, dito naman sa Acts 21:11, kasi yung salitang, thus saith the Lord, yan ay kapit sa Diyos lang Pero kita nyo, kinapit yan sa Holy Spirit sa Acts 21:11. And when he was come unto us, he took Paul's girdle and bound his own hands and feet, and said, Thus saith the Holy Ghost, so shall the Jews of Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles. Thus saith the Holy Ghost. Yan ay statement phrase na ginagamit na may authority siya as a God, as a person, as individual. Talagang ang Holy Spirit po, hindi kagaya ng tinuturo ng anti-Trinitarian. Binababa nila yung ranggo ng Holy Spirit. Buti nga, hindi pa siguro kung magsisi kayo, hindi magiging blasphemy against the Holy Spirit yan. Magiging blasphemy against the Holy Spirit yung tinuturo nyo na hindi persona ng Holy Spirit kung kayo ay magsisisi sa inyong pagkakamali at pag-aralan nyo maigi ang Bible. Ngayon, yung binasa natin yung Romans 8:26, ang Holy Spirit nag-intercede. Para mag-intercede ka o mamagitan, kailangan iba ka dun sa pinapamagitanan mo at yung Diyos na pinapamagitanan mo. Tama. Di ba? The Spirit intercedes with the saints. Iba yung saints, iba yung Holy Spirit na mamagitan. Iba naman yung Diyos na pinapamagitan niya sa pagitan ng saints. So doon pa lang makikita niyo na distinct at individual. Saka paano siya mamamagitan? Parehong persona ang pinamamagitan
mamamagitan niya. Persona yung Diyos, persona yung mga saints. Tapos mamamagitan sa inyo, hangin. O, di ba? Hindi kabag nilabas niya. O, kaya, mga kaibigan, sana po, itong mga talatang ito, pag-aralan niyo maigi. Napakahalaga po ng mga bagay ito. Ngayon, meron silang katwiran, Sister Sheila. Bakit daw sa sulat ni Pablo, hindi binanggit yung pag siya'y bumabati o kaya sa doxology? Lagi lang Ama, lagi lang Anak, walang Holy Spirit. Ibig ba sabihin nun ang Holy Spirit ay hindi Diyos? Hindi po. Kasi sa doxology ni Paul, tama, may ilang na talata na hindi niya ginagamit talaga yung Holy Spirit. Ginagamit lang niya God the Father and Lord Jesus Christ, kagaya sa Roma 1.7, God the Father and Lord Jesus Christ sa Tito 1.4, pero walang Holy Spirit. Pero ganun ba lagi? Hindi ho. Kasi pag binasa niyo ikalawang Korinto, si Pablo rin sumunod nito, 13:14, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be upon you. Ngayon, kung susundin natin ang argument nila na hindi nabanggit yung Holy Spirit, may mga pagkakataon din sa doxology ni Paul at sa kanyang mga greetings, hindi man lang nabanggit mismo yung anak, si Jesus. Hindi rin nabanggit din yung Holy Spirit. At kung minsan, hindi pa nga nabanggit yung tatlo. Halimbawa, dito sa Roma 16:24, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Ba't di binanggit yung Ama at yung Anak? O yung Holy Spirit. Ibig ba sabihin, wala na yung Holy Spirit, wala rin yung Ama. Binanggit din niya the Lord Jesus Christ sa 1 Corinto 16:23. Sa the Lord Jesus Christ lang din ang ginamit niya sa Galatia 6:8. At ganoon din sa 2 Timoteo 4:22. At pagdating sa Tito 3:15, grace be with you all, walang binanggit na Ama, Anak, Espiritu Santo. Lalabas, wala na rin yung Ama at yung Anak. Pero hindi po tayo pwedeng mga twiran ng ganon. Hindi magiging katanggap-tanggap yon. Yan ay kanya-kanya silang style. Pero, alam niyo, pagdating naman si Apostle John, nung bumati siya dun sa 7 iglesia, dun sa Revelation 1:4, binanggit niya yung tatlo Grace be unto you, and peace from Him, which is, which was, and which is to come. This is referring to God the Father. And from the seven spirits, yung Espiritu Santo naman to. And from Jesus Christ, binanggit niya yung tatlo. So, ibig sabihin, consistently, the Bible teaches, you have to consider all the text bago tayo mag-conclude. Wag lang yung pa-isa-isa. Mahirap po yan. Ano ho? Ngayon, sasagutin natin sa nalalabing panahon, Sister Sheila, yung sinasabi ng mga kaibigan nating anti-Trinitarian na hindi daw personal ng Holy Spirit kasi ginamitan ng personal pronoun na it sa ilang mga talata ng Biblia. Halimbawa, meron tayong mababasa, Sister Sheila, na binabanggit na ito'y it. Halimbawa, dito sa Romans 8:16, the Spirit itself beareth witness with our spirit itself. Sa Romans 8:26, the Spirit itself make intercession, sabi sa King James Version. Sa 1 Peter 1:11, sabi rito, when it testified beforehand the suffering of Christ. It din, ginamit ni Pedro. So, ibig ba sabihin nito, ay hindi na persona? Hindi ko. Gaya po na in-explain natin kanina, kanina mas maaga-aga. Pag ginamit yung it sa Holy Spirit, kinoconsider lang niya yung nearest antecedent na pneuma sa Greek, na ibig sabihin, ang ito'y neuter. Pero, i-consider nyo rin, sa ibang talata, gaya ng binanggit natin, si Juan, kahit hindi dapat gamitan ng he, ginamitan niya. So, you have to consider all the text. Sabi rin ng mga anti-Trinitarian Adventists, si Ellen White, pag ginagamit daw niya Holy Spirit, it din ang ginagamit. Halimbawa, dito sa aklat na Signs of the Times, no? Ang sabi rito ni Ellen White, during his humiliation upon this earth, the Spirit had not descended with its efficacy. And it would not come, but that if he went away. He would send it. It was misrepresentation of himself, and that he was glorified, it was manifest. Sabi ng mga Reform. Sabi ng mga Reform options, ayan, sabi ni Ellen White, niniwala siya na si Holy Spirit hindi personal. Mali po kayo, mga kaibigan. Kung ang banal na ang banal na kasulatan, minsan gumagamit ng it, grammatical issue po yon. Yan po ay grammatically based. Pero theologically, the Bible also uses he, he, kahit hindi na dapat gamitan ng he. Kasi nga, it proves that the Holy Spirit is a person. Ngayon si Ellen White, ginagamitan nila yung it ng Holy Spirit. Kasi katulad ng Bible, grammatically consideration. Grammatically consideration, ginagamit yung it. Kasi sa Greek, neuter, gender talaga ang spirit. Pero, eto maganda. Ang mga Reform, hindi nila binabasa yung ibang statement ni Ellen White na magpapatunay ng Holy Spirit ay he. Maraming statement si Ellen White, ginagamit niya ang Holy Spirit ay he. Na halimbawa, ito gagamitin natin, yung sinasabi niya rito sa, siguro itong Christ Object Lesson. Anong sabi niya? Sa page 48.
It is one thing to assent in a general way to the agency of the Holy Spirit, and another thing to accept His work as Oh. a reprover calling to repentance. His work. Dito naman sa Signs of the Times, page, noong April 1884, ano sabi niya? April. 1883, 1884. The Holy Spirit exalts and glorifies the Savior. It is His office to represent Christ, the great salvation that we have through Him, and the sacred and evaluated purity of His righteousness. Dito naman sa Manuscript 20, noong 1906, the Holy Spirit is a person. Si Mrs. White na nagsabi. Pag tinignan yung original writings niya, andyan niya, manuscript. The Holy Spirit is a person, for He beareth witness with our spirit that we are the children of God. Kaya maliwanag. Ang paksa natin, the personality of the Holy Spirit, based on Matthew 28:19, He is a distinct individual, distinct person like the Father and the Son. At yung mga talata ni John, sa verse 14, chapter 14 hanggang chapter 16, John proved by using the personal pronoun he o kenos, na hindi naman necessary sa sentence ng kanyang sinulat, ay ginagamitan siya ng he to prove that the Holy Spirit is a person. At sa work ng Holy Spirit as another comforter, intercessor siya. At sa mga statement ni Ellen White used the Holy Spirit is a person. So, saan pa hanapin natin? Wala na po. It only proves na tama po ang mga Seventh-day Adventists ng Holy Spirit ay person at being like Father and the Son. Yes. And bago tayo mag-end, Brother Ronald, napakaganda ng topic natin. No, malamang may part 2 pa to next week. At babatiin ko lang yung mga nag-comment sa ating live Facebook. Sige, si salamat. Nathan, Jason Ebe, Erwin Bernardo, Nonata Thompson, Joey De La Peña Lakay, Edison Acebros Jr., Mar Guevara, Mustar Gestura, Jojo Matapaha, and meron pang isa from Dubai yata yun, or Doha, Qatar. Hindi ko lang na-list yung name kasi nawalan na ako ng internet, Brother Ronald. Hindi na nagpatuloy yung ating live stream. Ayan, at sa pagkatapos po ay hinilingan natin sa Brother Ronald. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong gabay. Tulungan niyo po yung aming nakikinig at yung mga taong hindi pa nakakaunawa dito. Maunawaan nila ang inyong salita at ito po yung mag-influence sa kanilang buhay. Ito po yung dalangin namin. Salamat sa pagdinig sa aming prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all. Ang Back to the Scriptures muli nagpapaalam. Hanggang sa susunod na linggo, itutuloy po natin yung ating pong pagtalakay tungkol sa Holy Spirit. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. God created the universe or the earth out of Po ay tumutukoy sa isang banal na gaw. Creating of bread o pagpuputol-putol ng tinapay. ang pag-ibig, nakikita yan sa gawa, no?